nagkaroon ako ng isang conversation sa isang kabataan, no, na lumaki sa isang church. Yung kanyang mga magulang ay faithful in their service for the Lord. At sabi niya, yun nakaugalian niya. Hanggang sa dumating yung time na naintindihan niya yung gospel. That everything was done and was paid by the Lord Jesus Christ. Ang tanging niyang kailangan gawin ay manampalataya sa ginawa ni Kristo sa kanya upang siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So, he understood the message. Naintindihan niya na gospel na tinuturo is the good news that yung hindi natin magawa to earn yung favor ng Diyos ay ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin when He died sa cross para i-sacrifice yung kanyang sarili at bayaran yung yung kabayaran ng ating mga pagkakasala. May time na ang epekto sa kanya, instead of grateful service for the Lord, ay naiisip niya na I don't need to prove myself. Jesus Christ done everything for me. Okay lang na wala akong gawin. But you see, this directly contradicts the scripture, especially sa tinuturo ng Bible patungkol sa salvation. Si Apostle Paul, having understand the saving grace of God, the sustaining of grace of God, call it sa paraang gusto nyong tawagin. Sabi niya, compared sa kanila, hindi ko alam kung kanina niya kino-compare yung sarili niya. Marahil sa mga nagsasabing apostle sila or sila yung sugo ng Diyos, sabi niya, compared sa kanila, mas madami akong nagawa. Mas madami akong accomplishment. No? Yet not I. Sabi niya, yet not I. Ngunit hindi ako. But by the grace of God, which was with me. Sinabi niya sa mga taga-Corinthians. So sinasabi niya, madami akong nagawa. Nung ako yung naging Christian na, siya naging Christian, naging manampalataya, follower ni Jesus, marami siyang nagawa para sa Panginoon. Ngunit hindi siya, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasama sa Kanya. In other words, Paul having understand what Christ has done for him, wala siyang iba na inanais kundi ang paglingkuran ng Kristo na maraming ginawa para sa Kanya, o ang Kristo na gumawa sa Kanya ng bagay na hindi niya magawa. That is, to make him righteous before God. May kwento si Paris Reidhead about a man, no, na bumili ng slave. This man ay medyo pinalad sa kanyang pagbibina sa gold field sa may California. At dahil nakapag-ipon-ipon siya, medyo pinalad siya, nag-decide siya na bumalik na sa kanilang lugar. Tapos nagbiyahe siya, and then pumunta siya ng New Orleans, isang lugar sa US, no. From there sasakay siya. Pero bago siya uwi, gaya ng ginagawa ng maraming turista, ay nagpupunta sila sa slave market. At nung time na nagpunta sa slave market, mayroong bidding na nangyayari. At yung binibid ay isang maganda na black lady, a negro. Tapos yung nakikita niya yung mga ibang nagbibid, mga magkatropa na mga lalaki. Tapos habang nagbibidan sila, nagpapatong-patong na, pinag-uusapan nila kung ano yung gagawin nila dun sa babaeng ito kapag napasa kanila. Tapos habang pinapakinggan niya yung kanilang mga pinag-uusapan sa mga plans nila on what to do on this young negro lady, hindi niya matiis yung mga kababuyang gagawin nila. So nung nagkaroon na ng last bid, kinausap niya yung auctioneer, yung nagpa-facilitate ng bidding. Kinausap niya at dinoble niya yung last bid. Nagulat yung auctioneer ngayon kasi dinoble yung last bid. Sabi, wala pang ganong kalaking bid na ibinigay o binitawan dun sa lugar na yon. So eventually napunta sa kanya. And then nung nilapitan niya yung slave girl, yung nigrang babae, magkalapit sila ng malapit na yung mukha niya sa kanya. Nakapag-ipon ng laway. Dinuraan niya yung mukha ng lalaki. Bisit na bisit yung mukha ng babae sa kanya. Galit na galit. So ang ginawa ng lalaki, pinunasan niya yung dura sa kanyang mukha. Tapos kinuha yung babae,
At pumunta sila sa isang lugar, isang building. Yung babae hindi marunong magbasa kung ano yung building na yun. Tapos iniwan niya yung babae sa isang lugar, tapos nagpunta siya dun sa may parang information desk. Opisina kasi yun eh. Nakikita ng babae yung dalawang lalaki, yung bumili sa kanya at yung nasa table, nagkakaroon ng mainit na usapan. Hindi pwede, sabi nung nasa table. Sabi ng lalaki, anong hindi pwede? Batas natin yan. In other words, yung lalaki ay nanaig dun sa usapan. At may nakuha siyang papel na hawak-hawak and then binigay niya dun sa babae. Sabi nung lalaki sa babae, ito yung manumission paper mo. Yung babae galit pa rin. Hindi niya naintindihan kung anong nangyayari. Puno na siya ng galit, puno siya ng pagkainis, puno siya ng bitterness, ng anger towards sa lalaking ito. Nung sinabi niya, ano pang ginagawa mo? Ito na yung paper mo. Ito na yung manumission paper mo. Di mo ba naintindihan? Malaya ka na. Here are your papers. You are free. Malaya ka na. So, nagtanong yung babae ngayon. Nagulat siya. Sabi niya, Sir, teka lang. You mean, binili mo ako para palayain? Yeah. Ito yung nagpapatunay na malaya ka na. Biglang yung kanya mga galit na mata, galit na facial expression ay ng amo, umamo. At napuno ng luha yung kanyang mga mata. Yung kanyang mga kamay na gustong manuntok sa galit ay nawala. Lumambot lahat. At umiyak siya ng umiyak. Nilumuhod siya at nilumuhod siya. And sabi niya, Sir, binili mo ako para palayain. Nagbitaw ka ng halagang wala pang bumibitaw. Wala pang nagbibigay ng halagang ibinigay mo para lang ako ay palayain. Then inabot niya yung mga paa ng lalaki. Nagbow siya at sabi niya, binili mo ako para palayain. Wala na akong ibang nais kung di ang maging alipin mo habang buhay. Kasi binili mo ako para palayain. The same, yung sabi ni Apostle Paul. The Apostle Paul, having realized the gospel, nag-grasp na talaga yung ebanghelyo, kung ano yung ginawa ni Kristo para sa kanya. Wala siyang ibang ninanais sa buhay niya, kundi ma-please itong si Jesus Christ na nagbigay sa kanya ng hindi matawarang halaga. That's the Christian life. So, if you say you understand the gospel, if you say you know what it means to be saved, and yet walang fervor, walang passion sa pag-serve sa Panginoon, I don't think you understand the gospel. You better review it.